Isinuot na ni Capeta ang helmet at sinabi kay Nobo na ikabit na nila ang mga gulong, yung makinis. Maya-maya pa ay nagsimula na ang formation ng lahat ng kalahok. Lahat ng team ay makinis na gulong ang ginamit kaya napatanong si Shich kung hindi ba mas mabuti kung gulong na pang-ulan na lang ang ginamit ni Capeta dahil wala na rin naman silang tsansa na manalo pa, at isa pa ay mukhang uulan naman. Sinabi naman ni Kamada na hindi nila pwedeng gawin iyon dahil alam naman niya kung bakit makinis at walang threads ang ganong gulong. Ang gulong ng normal na sasakyan ay hindi pinapalitan tuwing umuulan kaya meron iyong threads para alisin ang tubig mula sa ginugulungan nito. Ang pagkakaroon ng threads ay ibig sabihin na may parte ng gulong na hindi lalapat sa ibabaw ng lupa. Ang bawat tig 3 cm na hindi lumalapat sa lupa ay malaking bagay na dahil maliliko ng makinis na gulong ang kurbada sa bilis na 100 kmph kumpara sa may thread na gulong na 80 kmph lang. Patuloy pang ipinaliwanag ni Kamada ang pinagkaiba ng dalawang gulong hanggang sa inanunsyo na ang pagsisimula ng karera. Inisip ni Nobo na kung aabutin ng 1 oras ang finals ay baka umulan kaya napatanong ito kung dapat pinigilan ba niya si Capeta. Umaasa naman si Momotaro na ipapakita sa kanya ni Capeta ang himala. Mainit na nagtagisan sina Isamo at Ryo na parehong nagnanais na manalo. Para naman kay Okai kaya yung ipanalo ni Ryo kahit hindi yun umasa sa ulan. Nakita ni Minamoto si Capeta na nasa pinakahuli at inakala niyang nagretiro na iyon dahil sira ang frame. Gayunpaman pilit pa ring hindi nagpapatalo si Capeta. Habang nagsisigawan ang mga tao ay iniisip naman ni Nobo na nais niyang magpatuloy pa si Capeta sa karera magpakailanman pero para magawa iyon ay kailangang maipanalo ni Capeta ang karerang ito. Ngunit isa pa ay wala na silang pera at wala nang pagkukuhanan pa kaya nalalapit na sa katapusan ang Team Capeta. Kapag nangyari iyon ay babalik na sila sa kanilang normal na buhay at hindi na makakabalik pa sa circuit. Hindi yun lubos maisip ni Nobo kaya napatanong ito kung ano kaya ang iniisip ni Capeta habang nagmamaneho. Hindi na umulan kaya nawala na ang tangi nilang pag-asa. Sa ngayon ay nangunguna pa rin si Isamo na sinusundan pa rin ni Ryo. Kung sino man sa dalawa ang manalo ay iyon ang kanilang unang pagkapanalo sa national. Masaya na agad ang Team Autohaus dahil nangunguna si Isamo pero sinabi ni Minamoto na nasa second lap pa lang naman sila kaya wag agad maging excited ang mga ito kahit na nasa huling lap na dahil hindi nila mahuhulaan ang takbo ng karera. Para kay Ryo ay kung may aabangan siya sa klaseng ay iyon ay si Capeta. Hindi man yun banta sa karera ngayon ay iniisip niya kung pang ilan na yun ngayon. Kung si Capeta ang driver ng Autohaus wala na siguro silang pag-asa. Pilit sinusundan ni Capeta ang kart na nasa unahan niya kahit may problema ang kart nito. Naniniwala ito na may mangyayari sa kanya sa karerang iyon dahil binigyan siya ng pagkakataong makapagpatuloy. Ngunit kung wala ay siguro nga ay hanggang doon lang siya. Gayunpaman, nais pa rin niyang maniwala. Inisip ni Minamoto na sira na ang lumang frame at nagretiro na si Capeta pero hindi ganong klase ng lalaki ito na susuko na lang habang kaya pa namang tumakbo ng kart nito. Sinabi ng isang lalaki na hindi naman talaga nagretiro si Capeta sa qualifying heat, lumabas lang iyon sa kurso nung pang 10 ikot na. Matinding kalaban si Capeta pero sa ngayon ay hindi sila nababahala kaya ipinagbili na lang ni Minamoto si Isamo sa lalaki. Pero kung sakali, dahil hindi pa nananalo ang Autohaus laban kay Capeta mula nang magsimula ito 5 taon na ang nakalipas. Samantala, sinabi naman ni Nobu kay Shige na kung meron mang kalamangan si Capeta sa iba, iyon ay ang mga gulong nito. Naintindihan yun ni Kamada at sinabing isang beses lang maaaring gamitin ang isang set ng makinis na gulong na ibinigay sa karerang iyon. Ibig sabihin kumpara sa ibang kalahok na tumakbo ng 20 ikot sa qualifying heat, mas konti ang pagkakagamit ng gulong ni Capeta dahil umalis siya sa lap na pang 10. Mas bago ang gulong nito kumpara sa iba kaya mas mahigpit ang pagkakahawak nyon. Iyon pala ang ibig sabihin ni Capeta kaya iyon huminto sa qualifying heat at ngayon ay naiintindihan na yun ni Nobu. Dahil walang sapat na lakas si Capeta para lampasan ang nasa unahan niya, kailangan niya na lang magmaneho ng mas mabilis. Naiyak si Nobu sa husay ni Capeta pero kinontra yun ni Monami at sinabing panghuli pa rin naman iyon kaya masyado pang maaga para umiyak. Kapag mananatiling panghuli si Capeta ay maaaring doon na magtapos ang karera nila. Isa pa, ang frame na iyon ay wala sa antas kung saan maaaring makagawa ng isang bagay gamit lamang ang mga gulong. Maya-maya pa ay napantayan na ni Capeta ang nasa unahan niya ngunit naunahan na naman ito dahil bumagal ang takbo ng kart nito. Sinisi ni Kamada si Nobu dahil sinabihan na niya itong huwag gawin ang ganon na ang timbang ay nasa likuran at ang upuan ay nasa harap. Pero hindi pa nila alam ang pwedeng mangyari kapag umulan. Pagpatak ng pang-7 lap, unti-unti namang pumapatak ang ulan kaya agad na kumuha ng payong ang ibang manunood.
Natuwa si Monami pero para kay Nobo ay huli na iyon dahil ngayon ay si Capeta na ang mauunang mawala ng kontrol. Para kay Naomi ay mas naging interesado ngayon ang laban dahil iniisip niya kung ilan ang makakatapos. Halos maabutan na ni Ryo si Isamo dahil para sa katim niya ay walang makakatalo kay Ryo sa karera kapag umuulan. Ngunit sinigawan lang sila ni Oka dahil kahit manalo o mano si Ryo ay sasabihin ng mga tao na sinuwerte lang iyon. Nais ipakita ni Oka ang talento ni Ryo sa mundo ng karera nang walang kahit anong tricks. Nagulat naman si Monami nang malaman na hindi gulong na pang-ulan ang gamit ni Capeta at galit na galit nitong sinigawan si Nobo dahil sinabihan na nga niya ang mga ito na uulan. Habang nagsasalita si Nobo ay nagulat ang mga ito nang marinig ang malakas na tunog sa tapat nila. Bumangga pala ang cart number 17 ni Takabayashi sa tapat ng pwesto nila. Nagpatuloy ang karera hanggang sa nadulas na rin ang cart sa unahan ni Capeta. Mas humirap ang karera dahil sa dulas ng daan kaya isang cart na naman ang nadulas sa kurso. Inisip ni Capeta na maaari na siyang magkaroon ng tsansa kung patuloy na madudulas ang iba pang kalaban. Ngunit nang yapakan niya ang accelerator ay nagpaikot-ikot ang takbo niya bagay na ikinagulat ng team niya. Napansin ng isa sa Team Auto House na may kakaiba sa makina ni Capeta. Sinabi naman ni Minamoto na hindi kakaiba ang tawag doon dahil bakit sa tuwid na daan iyon umiikot gayong hindi naman ito inililiko ang gulong. Samantala, halos magpantay na sina Isamo at Ryo kaya tuwang-tuwa ang Team Garage Hill. Maya-maya pa ay muli na namang napag-iwanan si Capeta kaya napatanong na lang si Nobo kung bakit sa kanila pa iyon nangyayari, at kung talaga bang pinahihinto na sila ng tadhana sa karera. Hindi na magawang hamabol ni Capeta dahil tuwing sinusubukan niyang yapakan ang accelerator ay umiikot siya. Inanunsyo na ang pagretiro ng tatlong nawala sa kurso at hindi nagtagal ay nadagdagan na naman iyon ng isa. Sa ilalim ng ganong pangyayari, maaaring makonsela ang karera o mabawasan ang bilang ng ikot ng mga kalahok. Nalampasan ni Capeta ang isang driver na isinakay sa stretcher kaya napatanong siya na kung tapakan niya ng husto at maaksidente ay isa rin ba siya sa mga iyon na isinasakay sa stretcher. Pero kung hindi niya yun tatapakan ay malulungkot siya at hindi na makakalaban ulit. Sa kasong iyon ay isang bagay lang maaaring gawin ni Capeta. Napatingin si Naomi at natigilan naman si Nobo nang marinig ang pagharurot ng cart ni Capeta. Nagpantay sila ng cart 25 kaya nagulat ang mga tao at sinabi ni Minamoto na maaaring magsalpukan ang mga iyon. Pero nalampasan iyon ni Capeta at ang number 25 ang bumangga pero nagpatuloy pa rin. Inakala ni Adachi na imposibleng makaliko si Capeta ng ganong kabilis sa malakas na ulan gamit ang makinis na gulong. Agad na kinuha ni Adachi ang telescope at nakita niyang inalis nito ang geta sa pedal. Pinag-aralan pa ni Adachi ang mga ginawa ni Capeta kaya naintindihan niya iyon. Agad nitong pinatigil si Kuroki sa pagtutok ng kamera sa nagunguna at sinabing ilipat iyon kay Capeta. Padami ng padami ang mga cart na naaalis sa kurso, sunod-sunod dahil sa malakas na ulan. Kaya para kay Adachi ay nakakapagtaka na ang cart ni Capeta ay mas mahusay na gumagana ngayon, gayong iyon ay hindi makontrol ng maayos sa tuyo na kondisyon. Unti-unti nang nagliliwanag ang kalangitan at nagsisimula ng tumila ang ulan pero ang daan ay basang-basa pa rin at patuloy ang mga nagre-retiro. Nasa ika-15 ikot na ang mga kalahok at napansin ni Kuroki na may kakaiba nga sa cart ni Capeta. Napansin nito na umangat ang gulong sa huli tuwing pumipreno si Capeta sa kurbada dahil tulad nga ng sinabi ni Adachi, mas malaki ang tsansa na masira na yun sa halip na mas bumuti. Nang tingnan yun ni Adachi mula sa telescope ay may pumasok sa isip niya at sinabi kay Kuroki na may narinig siyang kakaibang chismis tungkol kay Capeta. Iyon ay ang kaya nitong iangat ang kabilang parte ng cart habang minamaneho iyon, at hindi lang segundo ang itinatagal kundi minuto. Hindi makapaniwala si Kuroki pero totoo iyon kaya ibig sabihin ay kaya niyong buhatin ang mga gulong sa likuran ayon sa gusto niya. Kahit nanghihina na ay nagawa pa rin ni Capeta na lampasan ang nasa unahan niya kaya ngayon ay nasa pang-13 pwesto na siya bagay na ikinatuwa ng team niya. Biglang napatanong si Nobo kung ginagawa na ba iyon ni Capeta. Nagtaka si Monami kung anong sinasabi niya kaya ikinwento nito na noon ay may ipinakita siya kay Capeta na ginawa ng isang driver na nanalo noon sa World Kart Series. Ang pagbitaw sa manibela dahil sinasabing hindi kailangan ng Diyos ng karera ang manibela para lumiko. Humanga si Capeta kaya sinabi ni Nobo na kung gagawin niya iyon ay walang makakatalo sa kanya at naniniwala itong magagawa yun ng kaibigan balang araw. Mangiyak-ngiyak si Nobo dahil sa kabila ng kondisyon ng katawan ni Capeta ay patuloy iyong lumalaban. Sinenyasan nila si Capeta na nasa pang-12 posisyon na ito at ibig sabihin ay 11 sasakyan na lang. Kinuha na ni Nobo ng video si Capeta at napansin niyang habang papasok sa kurbada ay inaapakan nito ang preno habang nakapihit ang manibela pakaliwa.
Pagkatapos ay yumuko si Capeta para mapunta ang bigat sa kanang gulong sa harap. Ang likurang kaliwang gulong naman ay umaangat habang ang lahat ng bigat ay lumilipat. Ngayon ang kanang gulong sa likuran lamang ang nagtutulak sa makina palabas kaya natural itong lumiko pakaliwa kaya narating niya ang pang-11 pwesto. Maya-maya pa ay nakita ni Nobo na ang paglalagay ng upuan sa paunahan ay hindi lamang upang gumana ang mga gulong sa harap kundi para mas madaling iangat ang gulong sa likuran. Pero tiyak ni Nobo na matindi ang sakit ng ribs ni Capeta. Humanga naman si Kamada dahil nagawang mapaangat ni Capeta ang gulong kahit madulas ang daan at tanging si Capeta lang ang nakakagawa niyon. Gusto ni Nobo na magkaroon si Capeta ng mas mabilis na kart sa susunod dahil nais niyang makita kung ano pa ang mangyayari. Samantala, tuloy pa rin sa pag-uunahan ang dalawa nina Isamo at Ryo pero hinding-hindi umano magpapatalo si Isamo dahil nais niyang manalo sa kanyang unang karera sa harap ni Capeta. Ngunit sa parteng kurbada ay biglang nadulas ang gulong niya dahilan para lumabas siya sa linya at naunahan siya ni Ryo. Galit na galit si Isamo sa ulan habang idinadaing naman ni Capeta ang sakit sa tagiliran niya kaya halos mawalan na siya ng malay. Pero nakita niyang nasa pang-8 pwesto na siya at ang sulat ni Mon-ami na lampasan umano niya ang nasa unahan niya na si Isamo. Nagulat siya nang mabasa iyon at naisip ang mga sinabi sa kanya ni Isamo. Nabuhayan muli si Capeta at pilit inuunahan si Isamo ngunit sinabi ni Nobo na hindi yun magagawa ni Capeta kung pakanan. Nagtaka naman si Mon-ami at nagtanong kung bakit pero sinabi ni Nobo na sigurado siyang sa pakaliwang kurbada iyon malalampasan ni Capeta. Hanggang sa nagawa nga yun ni Capeta, bagay na ikinagulat ng mga tao. Muling itinanong ni Mon-ami kung bakit sa kaliwang kurbada iyon nagawa ni Capeta kaya sinabi ni Nobo na kapag sa kanan kasi ay naroon ang makina na siyang magpapabigat kaya mas naiangat ni Capeta ang kaliwang bahagi. Pasalamat si Nobo dahil sa haro na ginanap ang pangatlong karera dahil ang parehong naunang karera ay pangkanang kamay na circuit. Ang haro na ang unang pangkaliweteng kurso ngayong taon kaya maswerte sila. Nais-isigaw ni Capeta kay Nobo ang ginawa niyang pagmamaneho dahil hindi sila nagkamali at iyon ay dahil sa pag-ensayo ng Team Capeta sa loob ng 5 taon. Nakatulong din ang kakulangan nila sa pera para maaasa pa ang kanyang kakayanan dahil kung pumayag siya noon sa alok ng auto house ay hindi niya matututunan ang ganong pagmamaneho. Sa ngayon ay nasa pang-6 na pwesto na si Capeta at patuloy pa nitong nalalampasan ang nasa unahan niya. Habang nakatingin kay Capeta ay natutuwa si Adachi dahil sa kasong iyon ay nakitaan nito ng potensyal si Capeta. Maya-maya pa ay narating na ni Capeta ang pang-4 na pwesto at 5 ikot na lang ang natitira. Hindi nagtagal ay naging pangatlo na ito kaya nag-alala na ang Team Garage Hill at agad na isinenyas kay Ryo na nasa pangatlong pwesto na si Capeta at para mas lalo pa nitong ibigay ang lahat. Nagulat si Ryo nang malaman iyon dahil kanina lang ay nagsimula si Capeta mula sa kahuli-hulihan at ngayon ay pangatlo na. Hindi makakapayag si Ryo na matalo kaya mas binilisan pa nito ngunit nasagi ng isang kart ang gulong niya kaya pumangalawa na lang ito. 4 na ikot na lang at 2 na lang ang kailangang lampasan ni Capeta. Dahil hindi makapaniwala ay naisip ni Nobo na panaginip lang iyon kahit totoo namang nangyayari iyon. Maya-maya pa ay nagpantay na ang nangunguna at si Ryo pero dahil hindi magpapatalo si Capeta ay pumantay na rin ito sa 2 pero muli na namang nauna si Ryo. Napansin ni Capeta na babago palang nagre-recover si Ryo kaya sinamantala na niya ang pagkakataon. Nang susubukan niya na itong unahan ay bigla siya nitong hinironggen sa pamamagitan ng pag-slide sa kanyang harapan kahit mad-ulosh ang daan. Dahil doon ay si Ryo pa rin ang nangunguna habang pilit pa rin iyong dinidikitan ni Capeta. Huling 2 ikot na lang at wala sa 2 ang gustong magpatalo. Sinabi ni Kuroki na nais niya muling makitang mag-overtake si Capeta pero sinabi ni Adachi na kaya nakapag-overtake kanina si Capeta sa ibang kalaban ay dahil umulan at bawas ang bilis ng takbo ng mga iyon. Pero tulad ng inaasahan kay Ryo, may teknik iyon para ipitin ang kahit anong linya ang subukang daanan at may ibang paraan din iyon para kontrolin ang hulihang gulong. Para kay Ryo ay hinding-hindi siya magpapatalo dahil magaling siya kapag ganang umuulan at makikita rin umano ng mga tao kung sino talaga ang pinakamabilis. Huling ikot na nila pero naunahan ni Ryo ang nahuhuling kart habang naipit si Capeta sa likodan ng kart na iyon. Mas naging mahirap para kay Capeta na unahan si Ryo dahil sa ibang mga nahuhuling kalahok na nasa daan. Mukhang nalalapit na ang pinakahihintay ni Ryo na manalo sa Japan Nationals pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang Team Capeta. Para kay Nobo ay mananalo sila kahit na anong mangyari. Malaki rin ang tiwala ni Adachi kay Capeta at para dito ay kayang gawing posible ni Capeta ang imposible dahil nag-iisa lang umano si Capeta. Samantala, nagsusumigaw na ang Team Garage Hill para sa unang pagkapanalo ni Ryo dahil huling corner na lang ang natitira.
Pilit lumalaban si Capeta hanggang sa mapantayan niya na si Ryo. Mas binilisan pa ni Capeta nang malapit na sila sa finish line pero may isang lap driver sa unahan nila na maaari nilang matamaan. Huling naabutan ni Ryo si Capeta pero sa pagkakataong ito ay naipit ito sa pagitan ng lap driver at ni Ryo kaya inisip ni Nobo na babangga si Capeta. Pero talagang hindi magpapatalo si Capeta kaya lumiko ito dahilan para maggitgitan sila ng isang driver, habang iniisip naman ni Ryo na siya na ang panalo. Laking gulat ng mga tao nang makitang nakapagpatuloy muli si Capeta sa kabila ng banggaan at muling naabutan si Ryo. Sabay silang nagmamaneho palapit sa finish line pero sa huli ay si Ryo pa rin ang nanalo. Naiyak na lang si Nobo. Gayunpaman pangalan pa rin ni Capeta ang isinisigaw ng mga tao kahit si Ryo ang nanalo. Ngunit maya-maya pa ay bumangga na ang kart ni Capeta sa gilid na parang wala na iyong malay. Agad na tumakbo sina Shich sa anak. Hindi pa rin makapaniwala si Ryo na siya ang nanalo. Habang paparating naman ang medic para kay Capeta at walang malay itong isinakay doon. Gulat na gulat si Kamada nang may tama ang ribs ni Capeta at agad na tinanong si Nobo kung may alam tungkol doon. Hindi na nakaimik pa si Nobo at naghihinagpis na lang itong umiyak nang biglang magising si Capeta at tinawag ang pangalan niya. Agad niya iyong nilapitan at tinanong siya nito kung natalo ba siya. Hindi sumagot si Nobo at patuloy lang ang pag-iyak nito. Galit na galit si Capeta nang bigla na naman itong mawala ng malay. Nagpalakpakan ng mga tao para kay Capeta kaya sinabi ni Nobo na hindi niya hahayaang magtapos na lang doon ang kaibigan.